po ang sinasabi? Verses 1-10. Purihin niyo ang Panginoon. Kapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, naligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang bingin ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Sa makatuwid o sa matuwid ay bumabangon ang liwanag ng kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Sabihin po, ito magandang verse po ito na ating dapat magandaan sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Kahit na tayo na sa kadiliman ay merong liwanag na maasahan. Siya ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Ang ikabubuti ng tao ang biyaya at nagpapahiram. Kanyang alalayan ang kanyang usap sa kahatulan. Sapagkat siya hindi nakikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maalaalang walang hanggan. Siya hindi matatakot sa masamang balita, sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na pinitiwala sa Panginoon. Ang kanyang puso ay natatag, siya hindi matatakot. Hanggang sa kanya makita na siya ay sa kanyang mga kaaway. Kanyang pinanalabog, kanyang binigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. Makikita ng masama at pamamanglaw. Siya'y mangangalit ng kanyang mga ngipin at matutunaw. At nasa masama ay mapapala. Ang mga talatang ito ay it's timing. You know, everybody knows na ang pamilya ay kumana talaga sa magiging pagsubok sa pangalaman ito. So, comforting word sa amin. And every one of us, naiintindihan natin na ang mga mananampalataya ay mapalad pa rin dahil kahit dumadaan, sabi niya, sa tubig ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman, sa siya ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Mga key verses po ito na intindihan na makapaging pa rin ng Diyos sa kanyang mga tao. Sa verse 7, sila hindi natatakot kahit na masamang balita ang naririto, kahit na mabigat ang mga balita, mga informasyon na dumarating sa atin sa isang sitwasyon, hindi tayo matatakot. Hindi tayo panghinaan ng loob. Sapagkat ang kanyang puso, ang puso ng mananampalataya, ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Kung wala ating Panginoon, kung wala tayong Diyos na mahabagin sa atin, na mag-aaral sa atin, wala sa kasandakan, sa problema, ay maaaring mawala tayo ng pag-asa. Pero tayo ay may Diyos na ating sinasandigan. Tayo ay binibigyan niya ng puso matatag na nagtitiwala sa Panginoon. Wala po tayong maasahan sa mundo ito, kundi ang Panginoon lamang. Kung tayo man ay dumadaan sa pakabigat na sitwasyon, na problema, ang Panginoon pa rin natin sasandigan. Siya pa rin ang ating aasahan. Sa Kanya pa rin tayo magtitiwala. Sapagkat yun nga ang puso ng isang mananampalataya ay natatag. Siya'y hindi natatakot. Hanggang sa kanyang makita ang nasa sa kanyang mga kaaway. Of course, wala sa kaaway natin ay pag-alala.
away na talagang hindi natin nakikita. Pero, Panginoon, tulad ng ating mga natutunan kanina, yung panalangin natin na tayo ay huwag mag-alala. Ibigay natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon, ang ating supplication sa Panginoon, sa panalangin. It's very timely na tutunan natin ang mga bagay na ito. Wala talaga tayong kasama sa mundo ito, kundi ang ating Panginoon lamang. Matadag tayo. Huwag tayong wala ng pag-asa. Hindi na mga kapatid. Tayo po ay mawit. Tayo po tumayo. Sabihin po natin ang light at the end of the tunnel, and that's you, Lord.
You're our light. You're our salvation. We always thank you in spite of all these things. Kaya, in this day, we praise you. We thank you. We worship you all throughout. Gabayan niyo po kami. Usungin kami na yung mga salita. May mag-isa ang mga pangaral na aming makapakinggan sa hapon na ito. At mag-isa yung kami na aming mga kapatid sa Morong, sa SGC, Lord. Mag-isa namin sa pananampalataya. Maraming sa amin din, wala po dito. Perhaps, may inari na kanyang kalusugan, may inari na kanyang katawan. Pagalunin po sila, Panginoon. Huwag po sila pabayaan. Pagkasin po kayo ng mga katawan. Ako na ito, inambun namin sa iyo. Inambun namin sa iyo. Makakasimpi kami na buong buhay na. Oh, we give back the glory to you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Ayusin ko lang po at ating announcements ng family camp sa April 2 to 4 ay gaganapin po yan next week na po yan. Of course, many of us won't be able to come, but there is a family camp na ating SGRCC sa April 2 to 3, I think, announcement ni Pastor Irving. So we will be having meeting about that mamaya po. Pag-usapan natin what will be our participation. Ano po yung mga requirements para po tayo ay makasama doon sa family camp na gaganapin po sa alahala. No? So, usapan po natin yan. Ating pong tithes and offering ay narito yung ating offering box sa corner entrance po natin. For those who are members in the church and for those who are not members, you're allowed to give your share, particular for purposes po na gawain dito sa pagkalaala. So, of course, marami po rin tayo ng mga nice gawin. With that, ay meron po mga finances concern, financial concern in the world. So, you are free to become part of that. So, at tayo po ngayon ay lumako sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Nasa John 20 po tayo, verses 1 to 20, 1 to 18. Dito po ay pinakasentro po ng pagbabasa natin ay account tungkol sa pagkabuhan muli ng Panginoon. Na si Maria na nag-worry na Panginoon ay hindi niya nakita. So kung siya kay Pedro, at doon nga ay confirm nila na wala ang Panginoon sa kanyang leadingan. So sa senaryo, and of course, pinaka-salient point, ang Panginoon ay muling nabuhay. The world is celebrating the Lenten season. So on our part, that is the gospel. Ang Panginoon ay nabuhay na muli. At may pag-asa po tayo lahat because of that. Na tayo tutulad din at one time, ang buhay sa mundo ito ay sandali lamang. It's a matter of time we will be with the Lord. Because resurrection is real. Because God has risen. The Lord Jesus Christ has risen. And this will be our reading today. Let us open our Bible from John 20, verses 1 to 18. Ito po sinasabi, Tagalog po kami magsahin. Ng araw ng mga Linggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis sa libingan. Tumakbo nga siya at naparoon kay Simon Pedro at sa isang alagad na inibig ni Jesus. At sa kanila ay sinabi, kinuha nila sa libingan ng Panginoon
at hindi namin malaman kung saan siya inilagay. Umalis nga si Pedro at ang isang alagad at nagsitungo sa libingan. Kasi kapo'y tumakbong magkasama at ang isang alagad ay tumakbong maguling kaysa kay Pedro at dumating nauna sa libingan. At ng kanyang tunghan at tingnan ang loob ay nakita niyang nanakalatag ang mga kayong lino, kaya may hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman na si Simon Pedro na sumusunod sa kanya at pumasok sa libingan at nakita niyang nanakalatag ang mga kayong lino. Harapan nyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop ng isang tabi o tabi na magagayon pumasok din naman nga ang isang alagad na unang dumating sa libingan at siya'y nakakita at sumasampalataya. Sapagkat hindi pa niya napag-unawa ang kasulatan na kinakailangan siya'y muling lumabang at bangon sa mga patay. Kaya ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kanyang sariling tahanan. Ngunit si Maria ay nakatuyo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayoy samantalang siya umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na naramta ng mga nakaupo, ang isa sa ulunan at ang isa sa paanan na kinilalan niya ng bangkay ni Jesus. At sinabi niya sa kanila, "Babae, bakit ka umiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon. At hindi ko maalaman kung saan niya siya nilagay." Pagkasabi ng gayon, siya lumingon at nakita nakatayo si Jesus. At di nalalaman na yun ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiyak? Sino ang iyong hinahanap?" Siya sa pagkakaalam niya, maghahalaman, ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siya kukunin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Lumingon siya at nagsabi sa kanyang wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay turo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong lukuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, at ang aking Diyos at iyong Diyos." Verse 18, naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon," at kung paano sinabi niya sa kanya ang mga bagay na ito. Pero siguro talaga masasabi natin na culmination ng ating pananampalataya, totoo na may resurrection. Kanya ay skeptical ng marami sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo. But this proves na may eternal life. Yan ang pinakita ng pamamalatan ito. Na tayo ay mabubuhay na muli kasama ng Panginoon. God has risen. Christ has risen. That proves that He is coming. So, that's the gospel. It's the good news. Now, may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. At purihin po ang Panginoon sa bagay. Yan po ang purihin po ang Panginoon sa pagbasa sa iba. Makapo po tayo sa ating awit pa tayo isa. Tayo pwede at tumayo. At sa awit ako at sa ating corporate prayer.
Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay mananalangin. O aming Diyos at aming Ama sa langit, tunay po Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian ay nasa aming kalagitnaan. Salamat po o Diyos sa pagdamag na nagdaan. So kami ay napagpahinga, kami ang aming mga katawang lupa ay manatiling pahinga, Panginoon. Kami ay nagkaroon ng bagong kalakasan sa araw na ito. Salamat po o Diyos sa pagkakataon na kami ngayon ay nananambahan sa iyo. Salamat po sa iyong biyaya ng mga awitin, ng aming panalangin, ng aming pagbabasa ng iyong mga salita. Tunay po o Diyos na ikaw ang aming Ama. Ikaw ang dakila sa lahat at ang aming Panginoong Kristo ang siyang aming tinataguyod sa aming kalagitnaan ngayong araw na ito. Salamat po o Diyos sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan na binibigay sa amin, sa kalakasan na aming tinataglay at sa kalakasan na aming pong daladala sa araw na ito, sa aming pong mananambahan sa iyo o Diyos. O Lord, sa umagang ito, kami ay umihiling na may kapakubabaan, Panginoon. Kami ay humihiling na ikaw, Panginoon, ang siyang sa amin ay kumita. Na ikaw sa amin, Panginoon, ang mangusap ngayong umaga sa pamamagitan ng iyong mga salita na ibibigay mo, Panginoon, sa amin. At ngayon din, Ama, dalangin namin ang aming kasama na wala ngayon dito. We pray, Father, na you will be the one, O Lord, to minister to them. And wherever they are, O Lord, we pray, Father, that you will bless them, O Lord God, with your word, with your hymns, with the prayer, with everything, O Lord God, that you are giving all of us, O Lord God, your people here in this world. And Lord, as we come before you in worship, we remember, O Lord God, all the churches, all the groups gathering today and worshiping you, O Lord God. May we all, Lord God, lift up your name. May we all, Lord God, praise your name in our midst. And that, O Lord God, we ask, Father, that you will be blessed, that you will be, your name will be glorified in our midst, O Lord. And we thank you, Father, for the things that you are giving us, the things, O Lord God, that we prayed for. Thank you, O Lord God, sa mga bagay na yan na iyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat, O Lord, sa aming kalakasan. Salamat, O Lord, sa aming mga tinataguyod na mga kalakasan. At maging sa aming mga karamdaman, O Lord, we pray, Father, for everyone who's sick and who cannot make it today, this morning, O Lord God, in your place of worship. We pray for them, O Lord. We pray, O Lord God, for those who are providentially hindered this morning. May you, Lord God, minister to them. And may you, Lord God, completely and truthfully, O Lord God, give your words to them this morning. And Lord, we also pray doon sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin kasama for whatever reasons and purposes, O Lord God. We pray, Father, that you will meet them as well. That you will minister to them, O Lord God, accordingly. And Lord, we also pray doon sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nangihina sa mga oras na ito. We pray, Father, for your strength. We pray, Father, for your given strength, O Lord God. Nanawa, Panginoon, maisip nila, makita nila na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay, ikaw ang may hawak, Panginoon, ng lahat, Panginoon, nangyayari dito sa mundo ito. Kaya po, Panginoon, we pray even doon sa nangyayari sa Middle East. We pray, Father, doon sa Iran. O Lord, our God, we pray that you will restrain them, O Lord God, from doing anything, O Lord God, that will further harm your people, especially, Lord God, in the areas of Middle East. Lord, we pray also, Father, mga brethren namin doon na sumasamba sa iyo ngayon sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito, Panginoon, na sila ay nananalangin at nagpupuri sa iyong pangalan. O Lord, please take care of them.
And may you, Lord God, minister to them as well. May you, Lord God, shield them from any harm. And may you, Lord God, continue to bless them, O Lord God, wherever they are, whatever they are doing today. And most especially, Lord God, for those who are doing their worship this morning, please, Father, may you take care of all of them. And we pray also, Lord God, make special mention in prayer sa kapatid ni Sister Tess, O Lord God. Right now, O Lord God, suffering from illness, O Lord. We pray, Father, that you will be the one to minister to her. Lord, please, we ask that by your redeeming hand, you will be, O Lord God, redeemed by your blood, and you will be continued to be ministered upon to, O Lord God, that he will, or she will, O Lord God, be taken out of the hospital in your time, in your perfect time, O Lord God. May your will be done to her. May your will, O Lord God, be continuously be ministered to her, Father. And gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na hindi namin kasama ngayong umaga, nalangin namin, Panginoon, nawa po, Panginoon, ay katagpuin mo rin sila, O Diyos. At nawa, Panginoon, sila ang iyong panalangin sa amin. Maging sila man, Panginoon, ay makaalaala sa iyo sa mga araw na ito na aming panalamahan, aming paglilingkod, at aming pagpupuri sa iyo. O Lord, maraming salamat. Ikaw po ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na pinupuri. At sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Mula ngayon magpakita. Amen. At amen. Makakaupo na po tayo. At reminder po, bago pa tayo mamaya, awit mo tayo sa atin na preaching prompts, no, ay yung ating po mga cellphones ay silent po natin yan, no, make it sure na wala pong disturbances sa ating pakikinig mamaya ng salita ng Panginoon, no, even yung ating mga kids, kung hindi sila, i-contain po natin sila para hindi po sila bigay ng services. No? So, even yung mga announcement, yung mga ano niya, baka may mga order kayo sa Shopee, ay huwag niyo muna entertainin yan. Ano? So, focus po tayo sa ating pagsamba. So, tayo po imawit. Bago makinig po tayo ng pangaral. Ulitin po natin. One word Christian soldier. One word Christian soldier. Christian soldiers marching us to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master
Magandang umaga po sa inyong lahat. Onward, Christian soldiers. Tayo po ay mga sundalo na kung saan tayo ay nakikibaka sa araw-araw. Sa ating pakikibaka, alam natin na ang Panginoon ay nasa atin. Ang Panginoon ay lagi natin kasama, araw at gabi. At yung ating pong mensahe ngayon ay patungkol sa how well do we respond doon sa insurmountable adversities that we face in life. At sa pag-aaral natin ngayon, let me draw your attention to the story of Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 23. 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 23. Sabi po natin ng buo ang ating pong pag-aaralan. Pagkatapos nito, ang mga Moabita at mga Amonita at pati ang ilan sa mga Menonita ay dumating laban kay Jehoshaphat upang makipaglaban. Ilang katao ang dumating at nagsabi kay Jehoshaphat, napakaraming tao ang dumarating laban sa iyo mula sa Edom, mula sa kabila ng dagat. Sila ay naroon na sa Hazazon Tamar, na siya ring En-Gedi. Si Jehoshaphat ay natakot at nagpasiyang hanapin ang Panginoon at nagpahayag ng pag-aayuno sa buong Huda. Kaya't ang Huda ay nagtipon-tipon upang humingi ng tulong sa Panginoon. Mula sa lahat ng bayan ng Huda ay dumating sila upang hanapin ang Panginoon. Si Jehoshaphat ay tumayo sa kapulungan ng Huda at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon, sa harapan ng bagong bulwagan. At kanyang sinabi, O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay namumuno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Sa iyong kamay ay kapangyarihan at lakas. Ano pat walang makakaharap sa iyo? Hindi ba't ikaw o aming Diyos ang nagpalayas sa mga naninirahan sa lupain ito sa harapan ng iyong bayang Israel? At iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman. Sila ay naninirahan doon at pinagtayo ka ng santuaryo para sa iyong pangalan na sinasabi, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak, kahatulan, salot o tagutom, kami ay tatayo sa harapan ng bahay na ito at sa iyong harapan sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito. At kami ay dadaing sa iyo sa aming kahirapan, at kami ay makikinig at magliligtas. Tignan mo ngayon ang mga tao mula sa Ammon at Moab at sa bundok ng Seir na hindi mo ipinalusob sa Israel nang sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto, kundi kanilang iniwasan at hindi nila binuksan. Kanilang binagantihan kami sa pamamagitan ng pagpalito upang palayasin kami sa pag-aari na ibinigay mo sa amin upang manahin. O Diyos namin, hindi mo ba sila hahatulan? Sapagkat kami ay walang magagawa laban sa mga napakaraming taong ito na dumarating laban sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ngunit ang ating mga mata ay nakatuon sa iyo. Samantala, ang buong Juda ay nakatayo sa harapan ng Panginoon kasama ang kanilang mga bata, kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak. Ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jaziel, na anak ni Zacarias, na anak ni Benaya, na anak ni Jeiel, na anak ni Matanas, isang Levita sa mga anak ni Azak, sa gitna ng kupulungan, at kanyang sinabi, makinig kayo buong Juda at mga mamamayan ng Jerusalem at Haring Jehoshaphat. Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Bukas ay harapin ninyo sila. Sila ay aahon sa ahunan ng Sis. Inyong natatagpuan sila sa dugo ng libis.
sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi ninyo kailangang lumaban sa digmaang ito. Manatili kayo sa inyong pwesto, tumayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagtatagumpay ng Panginoon alang-alang sa inyo. O Huda at Jerusalem, huwag kayong matakot o panghinaan ng loob. Bukas ay harapin ninyo sila sapagkat ang Panginoon ay sasama sa inyo. Pagkatapos ay itinungo ni Jehoshaphat ang kanyang ulo sa lupa at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpagdirapa sa Panginoon na sumasamba sa Panginoon. Ang mga Levita sa mga anak ng mga Koharita at sa mga anak ng mga Koharita ay tumayo upang purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel ng napakalakas na tinig. Kinaumagahan sila'y maagang bumangon at lumabas sa ilang ng Tekoa. Habang sila'y lumalabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, O Huda at ang mga mamayan ng Jerusalem. Manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos at kayo'y maging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay." Pagkatapos niyang isinumangguni sa mga ito, kanyang hinirang ang mga aawit sa Panginoon at pagpupuri sa Kanya sa banal na kaayusan. Habang sila'y mangunguna sa upo ang nagsasabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon, magpasalamat sapagkat ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman." Nang sila'y magpasimulang umawit at pagpuri, ang Panginoon ay naglagay ng pagtambang laban sa mga taga-Amon, Moab, at bundok ng Seir na dumating laban sa Huda, kaya sila'y nagapi. Sapagkat sinalakay ng mga anak ni Hamon at ni Moab ang mga mamamayan ng bundok ng Seir, at lubos silang pinuksa. Pagkatapos nila patayin ang mga mamamayan ng bundok ng Seir, silang lahat ay tumulong upang puksain ang isa't isa. Nang ang Juda ay dumating sa bandang Tore sa ilang, sila'y tumingin sa dako ng napakaraming tao. Sila'y mga bangkay na nakabuwal sa lupa at walang nakatakas. Nang si Jehoshaphat at ang kanyang mga tauhan ay pumaroon upang kunin ang samsam sa kanila, nakatagpo sila ng napakaraming baka, mga ari-arian, mga damit, at mahalagang bagay na kanilang kinuha para sa kanilang sarili, hanggang hindi na nila kayang dalhin. 3 araw nilang hinakot ang samsam na talagang napakarami. Nang ika-4 na araw, sila ay nagtipon-tipon sa libis ng Beraka, sapagkat doon pinuri nila ang Panginoon. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na libis ng Beraka hanggang sa araw na ito. Pagkatapos nila sila'y bumalik, bawat lalaki ng Huda at Jerusalem, at si Jehoshaphat sa unahan nila, pabalik sa Jerusalem na may kagalakan, sapagkat sila'y pinagkatuwa ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. Sila'y dumating sa Jerusalem na ang mga salteryo, alpa, at mga trumpeta patungo sa buhay ng Panginoon. At ang takot ng Diyos ay dumating sa lahat ng mga kaharian ng mga bansa. Nang kanilang mabalitaan ang Panginoon ay nakipaglaban sa mga kaaway ng Israel. Kaya't ang kaharian ng Jehoshaphat ay naging tahimik, sapagkat binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapangyarihan sa palibot. Saglit po tayo manalangin, mga kapatid. O aming Diyos at aming Ama, muli sa umagang ito, kami po ay dumudulog sa iyo. Hinihiling po ang iyong talino at gabay sa bawat isa sa amin. Makapanalin mo, Panginoon, ang mga oras na ito na aming pag-aaral ng salita. At tawa po, Panginoon, ang iyong lingkod, nawa ay gamitin sa pangalan ni Jesus o ang dalangin. Amen. So, yan po, nabasa natin yung complete passage ng 2 Chronicles, chapter 20, verses 1 to 30. Sa edad po na 35, ang Haring Jehoshaphat po ay nag-reign po siya o naging hari siya ng Judah ng 25 years. Okay? At sa 2 Chronicles 17 ay doon sinabi ang pagsisimula ng kanyang harian. And was probably reject ng Haring Asa from 872 to 869 BC.
dahil po sa pagkakasakit ni Haring Asa. At sa review po ay yung 1 Kings chapter 12, ang kingdom po ng Israel ay na-divide sa dalawa. The northern kingdom consisting of 10 tribes, and then yung southern kingdom, yung Judah, yung northern kingdom ay Israel, yung 2 tribes, the southern kingdom, ay 2 tribes na Judah at Benjamin. Ito po ay tinatawag na Judah. At si Jehoshaphat po, yung 4th ruler ng bansang Judah, ng Southern Kingdom. At siya po ay naghari ng 41 years. No? Ng 41 years, pagkatapos ni Haring Rehoboam, na siya ay isang evil na king. But si Jehoshaphat po ay napakabuting hari ng mga Huda. At si Abiham or Abijah ay nag-rule din ng 3 taon. Tapos si Asa ay he succeeded si Abijah at nag-reign siya sa kaharian ng 41 taon. At si Asa ang predecessor ni Jehoshaphat. So yan po yung history ng bansang nung nagkahiwala yung bansang Israel at Judah. At si Judah ay naghari siya bilang isang righteous king at may justice sa kanyang kingdom. And sa matter of fact, ay in-institute niya po yung judicial reforms sa Southern Kingdom. And because of that, because of his goodness, because of the goodness of the heart of Jehoshaphat, he found favor with God. And in chapter 18, nakipagkampihan po siya. He allied with King Ahab of the Northern Kingdom. Okay? Chapter 18 po yan ng 2 Chronicles. And in the battle of Ramoth Gilead, they were both defeated. Natalo po sila. At doon po namatay si King Ahab. And perhaps, yung sensing weakness doon sa defeat ni Jehoshaphat in Ahab doon sa Ramoth Gilead, mga Eastern forces ay nagsama-sama. Nagkaroon po sila ng coalition, joint forces against Jehoshaphat. Kasi wala na si King Ahab ng Northern Kingdom. So si King Jehoshaphat na lang. At si King Jehoshaphat ay nag-iisa sa bansang Judah. At kaya yung mga Jerobites, Moabites, Ammonites, at maging mga Mennonites, ito yung mga Arabian living in Edom. Itong mga Mennonites. And hindi po natin ito makikita doon sa 2 Kings, no? 2 Kings na aklat, na sinulat. No, nandito po siya sa 2 Chronicles. And shortly after yung disastrous na adventure sa Ramoth Gilead, ay itong mga coalition na they join forces and they attack Jehoshaphat from across Jordan River. And Jehoshaphat, upon learning this, ay nag-host siya ng isang gathering sa Hasason Tamar o doon sa En-Gedi. Ito po ay sa west side ng the Dead Sea, sa shore ng Dead Sea, and would soon head to Jerusalem. So that is the background of the text. Yan po yung background ng teksto na binasa natin. And with fear, si Jehoshaphat po ay his resolve is to seek God. Kapag natakot ang isang tao, kaya ni King Jehoshaphat, ang una niyang ginagawa ay to seek God. No, ganyan din tayo, mga kapatid, ano? And this situation prompted the king to proclaim a nationwide fasting. Fasting po ay intense prayer. Simply that, intense prayer, and sometimes because of the intensity of your prayer, you skip meal. Nakakalimutan mo ng kumain. Yan po yung biblical fasting. Okay? So tandaan po natin yan, no? They were into fasting. And he then addresses the Lord in prayer before the temple courtyard. So si Jehoshaphat ay unang-una ay in-extol niya ang ating Panginoon for His sovereign power, for His sovereign grace. And then he recalled the graciousness of God
na binigay sa kanya. Mula kay Abraham, all the way doon sa time niya. Kung gano'n ni-recall ni Jehoshaphat yung mga bagay-bagay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At sumunod doon si Jehoshaphat ay he reminded the Lord of His promise to deliver them if they would seek Him before His temple. So, nandun si Jehoshaphat sa premise na, Lord, i-deliver mo kami kapag sinisik ka namin dito sa templo. At yung prayer na yun ni Jehoshaphat ay closely referring to the immediate need that Judah was being assaulted by the same nations. They had yung mga nation na to na hindi nila inatake during the time that they were leaving Egypt all the way to Canaan. Nung pag-alis sila sa Egypt, papunta Canaan, hindi nila inattack yung mga bansang ito. But they were here right now, in the text that we are studying, they were attacking Jehoshaphat. Diba? Parang kung kayo, mag-isip ko, pangutang na loob, hindi na namin kayo inatake. Nung panahon na dapat, inatake namin ngayon, but we did not. And yet they were here. That's why si Jehoshaphat ay nanalangin. Because this same nation, these same ungrateful attackers were attacking them. So, after Jehoshaphat's moving prayer, napanalangin ni Jehoshaphat na yun, the Spirit of the Lord came on the Levite Jehaziel at in-empower niya at in-address niya yung assembly na tinawag ni Jehoshaphat para mag-fasting. Okay? And then, sabi niya ni Jehaziel, do not be afraid or discouraged. Verse 15 and verse 17. The battle, he said, is not yours, but it is of God. Sa Diyos ang laban, mga kapatid. And the next day, yung papaalis sila and meet the enemy doon sa narrow mountain pass ng called Mountain of Ziz, somewhere yun in the middle wilderness Judah. Okay? In southeast of Jerusalem po yan, no? But when they saw the enemy, mga kapatid, they need only to stand and watch what God would do. Tatayo lang sila, hindi sila makikipag-away. Kagaya na sinabi ni Jehaziel sa kanila. And the assembly then fell down in worship of the Lord. Kita mo na yung kalaban nyo sa medyo malayo pa, ang ginawa ninyo ay kayong lahat ay nag-kneel down or fall down para i-worship ang Panginoon. And some of the Levites, yung mga priests, nung panahon na yon, they gave loud praise to God the Father. Okay? And by the time, when people, by the time the people, kung King Jehoshaphat had chosen to sing, so pumili kasi siya ng mga kakanta, yung mga aawit, no? Kasi sabi nga ni Jehaziel, hindi kayo kailangan mapaglaban. Assemble nyo lang yung tao, ito gagawin natin. Isa doon, gagawin nyo, kakanta. At the moment of the encounter, the Lord caused confusion. Kinonfuse niya yung mga kalaban amongst them, kinonfuse niya yung mga bansang iyon. At sila mga kapatid, they fought against each other. Okay? And the Meunites, yung mga Arabo na nasa Edom, were all annihilated. Inubos. And then after that, yung mga Ammonites, they fought against the Moabites. So sila nga ang naglaban-laban, mga kapatid. At yung slaughter, yung pagkakapatay ng mga sundalo nila was so great that the men of Judah, hindi na po nila mabuhat yung mga plunder, yung mga bagay-bagay na pwede nila makuha doon sa war dahil sa sobrang dami. And with thanksgiving to God, they gathered in the valley of Beraka. Beraka means praise, and offered their praise to God for His enduring love. So, ang mensahe po sa inyo, mga kapatid, ngayong umaga ay ibinigay ng Diyos ang mga paraan ng biyaya upang tayo ay makatugon ng maayos sa gitna ng
at sa pamamagitan ng mga tila hindi malalampasang paghihirap na ating mararanasan. So God provided the means of grace by which we can respond well in and through insurmountable adversities that we will encounter. Madalas sa buhay natin mga kapatid, maraming mga encounter tayo na tila baga parang napakahirap lampasan. Pero ang Diyos sa kanyang means of grace, sa kanyang biyaya, mga kapatid, ay tinuturuan niya tayo how to respond well. And because God provided the means of grace for us to enjoy it. Ang Sunday po ay means of grace. Ang prayer meeting po ay means of grace. At dahil yan ay means of grace, dapat i-enjoy po natin kada araw ng linggo na tayo ay sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. And as I said, yung means of grace na ito, mga kapatid, are the means by which the grace will flow to us. Gusto nyo bang biyayaan kayo ng Panginoon? Sunday is the best day. Is the means of grace by which the grace of God will flow to you. Okay? At sabi nga po ni A.W. Tozer, talks familiarly every day to God whom he cannot see. Expects to go to heaven on the verge of another, empties himself in order to be full. So, madalas tayo mga kapatid, ay nag-expect tayo to go to heaven on the verge of another thing that we did, but we empty ourselves doon sa mga bagay na dapat tayo ay natutulo. Ano ba yung mga dapat na tayo ay natutulo? So tayo, when we are faced with seemingly insurmountable task, yung parang napakahirap i-overcome, or situation, and there seems to be no turning back, tayo mga kapatid, we should trust the sovereign God. He is sovereign, and He will carry us through by praying. Di ba? Di ba mga kapatid? Pag tayo ay nasa hirap, na tayo ay mga sa panahon na tayo ay nagdurusa, parang feeling natin wala tayong kasama, feeling natin wala tayong katulong. But if we trust our sovereign God, He will carry us through. But we need to pray. So there are two things that I'd like to discuss with you this morning. Una, yung the act of praying, and yung pangalawa, the attitude in prayer. The act of praying, una, and then pangalawa, the attitude in prayer. So let's begin with the act of praying. So si Jehoshaphat po, ay ipinahayag niya ang panalangin at pag-aayuno para sa bansang Juda. So siya ay nanalangin, nag-ayuno para sa kanyang bansa na inahawakan. So again, pag-aayuno, fasting, intense prayer, sometimes skipping meal, a long prayer that we haven't prayed probably before our lives. But here we are, we need to pray. Kasi kagaya na ginawa ni Jehoshaphat, na siya ay nanalangin. Sabi nga po ni Jerry Bridges sa kanyang book na The Practice of Godliness, the great antidote to anxiety is to come to God in prayer. Are you anxious, mga kapatid? Then let's pray. We are to pray about everything. And nothing is too big for Him to handle. And nothing is too small to escape His attention. Yan po sabi ni Jerry Bridges, mga kapatid. Nothing is too big for Him to handle. And nothing is too small to escape His attention. Wala pong malaki, walang maliit sa mata ng Panginoon. Dahil ang lahat ay kaya niyang i-handle. Sabi ko sa 2 Chronicles, sa binasa natin sa verse 4 and 4, verse 4 at saka verse 13, mapasahin ko pong ulit. Kaya ang Juda ay nagtipon-tipon upang humingi ng tulong sa Panginoon. Mula sa lahat ng bayan ng Juda ay dumating sila upang hanapin ang Panginoon. And then verse 13, samantala, ang buong Juda ay nakatayo sa harapan ng Panginoon, kasama ang kanilang mga bata, kanilang mga asawa, at kanilang mga anak. Lahat ng bansang Juda ay nananalangin ng intensified prayer, fasting to God. Because the point is, mga kapatid, praying is confirmation
and confidence in our sovereign God. Ang pananalangin ay pagpapatibay at pagtitiwala sa ating soberanong Diyos. Gusto niyo bang tumibay ang inyong pananampalataya? Gusto niyo bang kayo sa inyong panalangin ay magtitiwala tayo sa ating soberanong Diyos? Of course, yes. Kaya tayo nanalangin sa Kanya. And then, again, verse 6 and 7, ang Kanyang sinabi, O Panginoon, Diyos ang aming mga ninuno, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay namumuno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Sa iyong kamay ay kapangyarihan at lakas. Ano ba't walang makakaharap sa iyo? Hindi ba't ikaw o aming Diyos ang nagpalaya sa mga naninirahan sa lupain ito sa harapan ng iyong bayan Israel at iyong binigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman? Lord, you have given this land to our father Abraham. And even now, O Lord God, will you not do something? Will you not do anything to us? Will you not do anything to our counterpart? Then sabi niya pa sa verse 12, O Diyos namin, hindi mo ba sila aatulan? Sapagkat kami ay walang magagawa laban sa napakaraming taong ito na dumarating laban sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Only in God, only in Christ we look up to. We may even ask, mga kapatid, what is the place of prayers of the saints if the sovereign God has control of everything? Kung ang Diyos ay hawak niya lahat, control niya lahat, ano pa ang pwesto ng panalangin para sa atin? But remember, Christ has taught us to pray in Matthew chapter 6. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So whatever we pray here on earth, it will be done in heaven. Mga kapatid, ito ay isang petisyon for the actual realization of God's will for His kingdom. Sino ba yung kingdom? Tayo. Tayo ng mga mananampalataya. We comprise the kingdom. And it is the fulfillment of the kingdom. Pangalawa, mga kapatid, ito ay isang petition for the acceptance of God's will in our hearts, in the disciples' heart, and in our lives. Ano ito, mga kapatid? When we do this, when we pray, and we give ourselves to God, it is the obedience to God and His written word. That's why we pray. Sabi nga po ni Pastor Noel sa GMA lecture namin on theology, God's will is going to be done. But He chose to fulfill it in response to His people's prayer. Yes, ang Panginoon ay meron siyang kalooban sa atin. Pero kung hindi tayo mananalangin para makamit yung kalooban niya, eh walang mangyayari. That is why we need to pray, mga kapatid. Kaya ako nag-challenge ko po sa inyo, be steadfast in prayer and trust that God who save us will preserve us. Manatili tayong matatag sa panalangin, mga kapatid, at magtiwala na ang Diyos na nagligtas sa atin ay iingatan natin. Kahit na naman pong battle ang ating kinakaharap sa panahon ngayon. Again, Jerry Bridges once said, it is easier to obey God than to trust God. It is easier to obey God than to trust God. Bakit, mga kapatid? Because we obey as we are commanded. As Christians, we want to obey. And how do we know what to obey? Yung scripture, yung salita ng Panginoon, yung kanyang biyaya, yung kanyang mga salita. The Bible tells us to pray. And we pray. We obey this, and we obey this commandment that we should pray. However, it is different when we say, trust God. Madaling mag-obey, di ba? Of course, sometimes mahirap din. In reality, mahirap.
more to trust Him? How much more magtiwala tayo sa Panginoon? Lord, gawin mo ba talaga ito sa buhay ko? Ito ba pinapanalangin ko, Lord? Sasagutin mo ba talaga ito? Because we trust God. And we trust God. We trust the future. And when we trust the future, that is very hard to do. Hindi ko ba makakali? Ang hirap. And it requires a mature faith to do all of those things. Yung pagtatrust sa Panginoon, nagre-require na malalim na pagkakilala sa Kanya. Na malalim na pananampalataya. Si Scottish Puritan na si Samuel Rutherford ay kilala po siya sa kanyang mga sulat. And his contribution to the world was the spiritual literature he wrote, which endures and became a monumental legal classic that helped shape one of Christendom's finest confessions of faith and foundational concepts later developed in the U.S. Constitution. So yung mga sulat po ni Rutherford, nagamit yan sa U.S. Constitution. Kasi meron siya mga sulat na may legal aspect. Kaya nagamit sa U.S. Constitution. But the most important contribution of Rutherford is to his flock. Sa kanyang mga membro, sa kanyang mga tupa. When he was assigned as the rural county parish of Hanford in Scotland, though his congregation was very small, Rutherford was devoted to his flock. He was known to rise as early as 3 a.m. Kaya ako, matulog pa lang kung yata nung mga awas na yun. Siya gumigising na upang manalangin, to begin praying, to begin studying, and caring for the spiritual needs of his congregation. Yan po si Samuel Rutherford, isang Puritan reformer, na mas mahalaga sa kanya ang buhay ng kanyang mga lupa. Kaya po siya ay nananalangin as early as 3 o'clock in the morning. Would you do that, mga kapatid? Hindi, masarap natulog. Mamaya naman pagkagising ko. True enough. Tama naman yun. Wala namang problema doon. But what I'm saying is that si Rutherford, bilang isang reformer, Puritan reformer, in his time, he loves his church so much. That is why he makes sure to rise every 3 a.m. in the morning to pray. To pray for his people. To pray for his flock. Ganun po kamahal ni Rutherford ang kanyang iglesia. Ganun kamahal ni Haring Jehoshaphat ang Judah. That is why he called for fasting. He called for the people to pray. Intensified prayer. Which leads us to the second part ng ating pong sermon. The attitude in prayer. So, nangusap ang Panginoon kay Jehoshaphat at sa Judah sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga sugo. Sinisugo? Verse 14, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jahaziel, na anak ni Zacarias, na anak ni Benaya, na anak ni Jiel, na anak ni Matanias, isang Levita sa mga anak ni Asaph sa gitna ng mga pulungan. Si Jahaziel, na isang Levite, isang Levita, mga priest sa 12 tribes of Israel. At yung 12 tribes na yun, si Jahaziel ay isang singer. Si Asaph, the leader of the Levite choirs, siya yung singer. Siya sa singer. This is not the usual prophet, but a singer designated by God to declare His message. You see, mga kapatid, ang Panginoong Diyos, kapag gumawa sa buhay natin, hindi natin alam. Hindi natin malalaman until such time, until such day, until such moment that He calls us to. If He wants you to be the minister, He will do that.
He will make sure He will do that. Ganun po ang ating Panginoon. And the Lord responds to our prayers through His written and rich word. Sumasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin at sa mga magitan ng Kanyang nasusulat at ipinapangaral na salita. Yan po siya nasasalita sa atin. The Lord reveals everything He needs to reveal to His people in the Scriptures. And there's no personal revelation. Nakausap ko ang Panginoon, nanaginip ako, nakausap ko ang Panginoon. Wala na pong ganun ngayon. Well, of course, there will be people who will tell us that. Of course, we will not tell them, hindi ako naniwala niya. That's his experience. Let's give it to him. But for us, Reformed believers, we believe that there is no more personal revelation of the Scripture. That God will show Himself to us in dreams, etc., etc. Because we get answers to our prayers through prayers and reading of His Word. With the guidance of the Holy Spirit. So mga kapatid, ang Diyos ay sumasagot, tumatalima sa ating mga panalangin sa pamamagitan ng ating panalangin mismo at sa Kanyang mga salita. Na yung mga yon, yung ating panalangin, ating pagbasa ng salita, ay ginaguide ng Holy Spirit. Because God's covenant promises or pledges are to be fulfilled in answer to the prayer of God's people. That's why we ought to pray. That's why we need to pray. Mga medyo may nasa board speakers. Siguro natandaan niyo si MC Hammer. Yung kanta niya, yung rap niya, we need to pray just to make it today. I say we pray. Pray. Because what God sovereignly determines to do for His people, He requires His people to ask God for them. That's why we need to pray, mga kapatid. Isa sa napakabigat na parang responsibility sa karamihan sa ating mga Kristiyanong manalangin. Right? Madalas, masarap na lang umigat. Masarap na lang matulog. Masarap na lang umupo at tumingala. But in those moments, mga kapatid, God is telling you, God is asking you to pray. So whatever circumstances you are into, kung ano man, mga kapatid, ang pinagdadaanan ninyo, manalangin. Manalangin po tayo, mga kapatid. We need to pray. And pray. So, ang pangalawang challenge ko po sa inyo, mga kapatid, be reminded that Jesus Christ is our mediator to God the Father. Hence, be confident that every adversity He will meet, He will serve a good purpose in meeting those circumstances. Alalahanin niyo na si Yesu Kristo ang ating tagapamagitan sa Diyos Ama. Kaya't magtiwala kayo na ang bawat paghihirap na ating mararanasan at nararanasan ay may mabuting layunin. Lahat po nangyayari sa ating buhay ay may layunin mabuti ang Panginoon sa atin. Kung tayo ay nasa Kanya. Kung kayo ay na kay Kristo, ang lahat ng nangyayari sa inyo, malungkot man, o mas malungkot, o mas matinding lungkot, lahat ng lungkot na yan, ay papalitan ni Kristo ng tuwa at saya. Maybe not here in this lifetime, but praise be to God. When we go to heaven, when we come and meet our Lord Jesus Christ face to face, we will be happier than ever. We will be the happiest person in this world. So in 1630 po, after barely 5 years of marriage, yung asawa po ni Samuel Rutherford ay namatay. 5 years pa lang po silang kasal. Kasi yung asawa niya ay nag-suffer ng painful illness for 13 months.
Hindi po sinabi kung anong illness po yun. And si Samuel Rutherford po was deeply affected by her loss. Sino naman po ba hindi ma-apektuhan na mawala ng asawa? Asawang babae. And then, namatay din po yung kanyang dalawang anak. And si Samuel mismo, si Samuel Rutherford po, he was sick for 3 months. The death of his wife, the death of his children, 2 children, and then he was sick. At dahil sa kanyang mga kasakit, mga kapatid, in many sufferings niya, it gave him a greater heart of sympathy for the suffering of his flock. Siya namatayan ng asawa, ng anak, ng mga anak, at siya ay may sakit, pagko siya ay nagkaroon pa ng greater sympathy sa kanyang flock, sa kanyang mga kinasasakupan. And he consistently prays for them 3 a.m. in the morning, kagaya ng sinabi nga natin kanina. And he remained fighting the spiritual battles during the time that he was a pastor. And in 1636, he published an apology of divine grace against the heresies of a righteousness based on human works that was spreading across the land. So lumalaban pa siya publicly sa mga heresy na nangyayari sa Scotland. And this work offended the government and Bishop Laud, who then controlled and established, or who then controlled the established churches of Britain. Sa UK po. So, Rutherford was put out of his church. Tinanggal siya sa church niya. However long the Lord chose to keep him at exile at Aberdeen, si Rutherford po would not question God ever. Hindi niya kinwestiyon ng Panginoon. And in a letter to one of his flock at Antwoord, Rutherford wrote, "It is not for us to set an hourglass to the Creator of time." Hindi natin siya bibigyan ng oras. Hindi natin bibigyan ng limit. And after a year and a half of exile in Aberdeen, Rutherford was free and he resumed life of preaching and teaching. And during the 1640s, he represented the Church of Scotland in the important reforms of the Westminster Assembly. At si Rutherford po, at isa sa mga author ng Westminster Confession of Faith. At pati yung Shorter Catechism ng Westminster, siya po author nun. And with its famous beginning, the Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? So ganyan po ang pamumuhay ni Samuel Rutherford amidst the time that they are being attacked, they were attacked, kagaya ng mga Judah, mga taga-Judah ng panahon ni Jehoshaphat, that they were being attacked, and yet God told them, "Be still and know that I am God." Kapatid, I don't know where you are right now, but know that the God of God, the God of Israel, the God of this world, and in Christ's name, He will take care of us. As long as we are in Him. As long as we are in Christ. So, sa conclusion po, we know that we have responded well in and through adversity when we have lifted up everything to God. Kung itataas natin lahat sa ating Panginoong Diyos sa panalangin, alam natin na tayo ay nagre-respond properly sa adversity. So when we do this, our faith is further strengthened. Kapag ka ang Panginoon, whether sumagot siya o hindi, kapag tayo ay laging nananalangin, kapag tayo ay nag-aayuno, when we fast, when we pray,
God will further strengthen our faith. When our ultimate goal is to have a strong faith in Jesus Christ, our prophet, our priest, and king, what will ensue is a successful life brought about by a strengthened faith in Him. Mga kapatid, take heart. Ano man ang inyong nilaranas ngayon, ang inyong mga nararanasan sa mga panahon ngayon, take heart, because Christ, who gave Himself to us, who never took a second guess, or He did not second guess His life, but took His life on the cross, died a gruesome death on the cross, and is now risen and living in the heavens, interceding for all of us believers, for all of us Christians, for all of us who have faith in Christ, our Lord and Savior. And we know for a fact that we are being strengthened in our faith. Mga kapatid, amin natin isipin ang Panginoon Kristo, ang siyang Diyos na buhay. Ang siyang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. At tayo ay mabubuhay. Tayo po ay mananakit. Dakilang Ama, aming Diyos. O Lord, muli kami ay nagpapasalamat sa aming buhay na walang hanggan, sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng aming pakikipag-isa kay Kristo bilang aming Panginoon at bilang aming tagapagligtas. O Lord, nawa sa aming kalagitnaan, nawa ay magligtas ka ngayon, Panginoon. Kung meron nandito, Panginoon, na hindi pa nagkakilala sa iyo, kung hindi pa nagsusurrender na kami nagbuhay sa iyo, nawa, Panginoon, ito yung araw na gagamitin mo upang sila, Panginoon, ay maranasan nila ang buhay na walang hanggan na bigay ng aming Panginoon sa Kristo. At Panginoon, maging sa amin na mga mananampalataya, sa amin na mga pinili mo, O Diyos, sa amin po pakikipagbaka sa buhay na ito. Nawa po, Panginoon, samahan mo kami lagi at nawa kami ay palaging mananalangin, palaging titingin sa iyong puso, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal sa amin. Tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, na maging karapat-dapat at maging mamuhay kami, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Kunin natin muling tawagin si Brother Delva sa prayer time ko ngayon at kunin ko natin present away. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a glory
maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito na nagdaan. Tunay nga po, Panginoon, ang aming panalangin ay that we will trust you, that we will obey you, no matter what, O Lord. And we pray, Father, that as we leave this place later on, Lord, we pray that you will be the one who continue to bless us. Even as we, Lord, go to our prayer meeting this afternoon, we pray, Father, that you will also bless this prayer meeting of ours.